talaga bang mayroong tumulad sa kanyang damit ayon sa kanya mismo? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan natin ang kanyang pagtuturo dito po sa Mateo 7:15. Meron bang umaamin kapatid na Bobby na sila raw ay tumulad sa damit o kagayakan ng ating Panginoong Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa aklat ng Iglesia Katolika, siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko. Dito po sa pahina 195. Kaya mula sa Papa hanggang sa lahat ng pare, pagka sila nagmimisa, katulad daw po sila sa kagayakan ng ating Panginoong Kristo. Yun ang isa sa mga tuligsa ng mga ministro ni Felix Manalo. At sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin natin ang paninira ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo noong 1914 na yung mga pare at ang Santo Papa ay inaakusahan nila na mga huwad na mga ngaral, mga bulaang propeta daw ayon sa Biblia. Pero alam nyo ba, ang kanilang tuligsa sa kanila bumalik. Ay ang pari daw ang katuparan sa bulaang propeta na naunang tinalakay nila ni Mr. Bobby Fernandez at ni Mr. Michael Sandoval, mga ministro ni Felix Manalo sa Iglesia ni Manalo. Nang magturo ang Panginoong Kristo, talaga bang mayroong tumulad sa kanyang damit ayon sa kanya mismo? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan natin ang kanyang pagtuturo dito po sa Mateo 7:15. Meron bang umaamin kapatid na Bobby na sila raw ay tumulad sa damit o kagayakan ng ating Panginoong Kristo? Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa aklat ng Iglesia Katolika, siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko. Dito po sa pahina 195. Kaya mula sa Papa hanggang sa lahat ng pare, pagka sila nagmimisa, katulad daw po sila sa kagayakan ng ating Panginoong Kristo. Una, walang masama sa aklat na ginamit ng mga ministro. Nang magturo ang Panginoong Ministro ni Felix Manalo mga kapatid, na siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko. Meron silang researcher talaga kung anong aklat na kanilang putol-putulin at upang ipalitaw na ang Papa at ang mga kaparian ay ang katuparan umano sa bulaang propeta. At paano daw umano mga kapatid, ayon sa kanila, ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang mga bulaang propeta na sa kanilang theory it needs to be proven, yun umano ang dahilan na magtatalikod sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba ano ang kanilang ginagamit? Etong Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, ang gagamitin ng mga ministro at pakinggan natin ang naturang ministro. At sa katuparan, kapatid na Bobby, nang magturo ang Panginoong Kristo, talaga bang mayroong tumulad sa kanyang damit ayon sa kanya mismo? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan natin ang kanyang pagtuturo dito po sa Mateo 7:15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lobong maninila. Yon ang kanilang talata na binabanggit at ginagamit mga kapatid. Kaya isa-isahin natin ito. At sasagutin natin punto per punto. Dahil ayon sa kanila, na malinaw na yung mga bulaang propeta o mga huwad na mga ngaral ay magsuot o mano ng damit tupa. Kaya ayon sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, sino po ba yung tupa na binabanggit sa Biblia? Ang tupa na yan, walang iba ayon sa kanila, ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kanilang gagamitin ay ang Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Ito po ang kanilang Sino naman ang tinutukoy na kordero na tutularan nitong hayop
na yun din ang hari. Ang ating Panginoong Hesukristo, gaya ng mababasa po natin sa Juan 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Sa makatuwid, ang kordero na tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tutularan ng hari na may dalawang sungay. At sa katuparan, kapatid na Yan ang talata na binanggit ng mga ministro, mga kapatid, pinagtagpi-tagpi nila, lalo na yung mga aklat katoliko, at sinasabi nila, dahil yung salitang kordero, wikang Kastela, na ang katumba sa Pilipino umano ay tupa. Kaya ang ibig sabihin ng kordero, ang ating Panginoong, ang kordero ng Diyos, ang tupa ng Diyos, kaya yon ang ating Panginoong Hesukristo. Tupa ng Diyos. At ang kaniyang pananamit daw umano ay tinutularan ng mga bulaang propeta na nagdamit at tupa. At ano ang aklat na kanilang pinagtagpi-tagpi dito para gamitin, mga kapatid? Ang aklat ni Father Enrique Demon, siya ang inyong pakinggan, ang aral katoliko na palaging ginagamit ng mga ministro, at pakinggan natin sila. aming kapatid na Bobby na sila raw ay tumulad sa damit o kagayakan ng ating Panginoong Kristo. Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa aklat ng Iglesia Katolika, siyang inyong pakinggan ng aral na katoliko. Dito po sa pahina 195. Ang pananamit ng paring nagmimisa. Ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Kaya mula sa Papa hanggang sa lahat ng pare, pagka sila nagmimisa, katulad daw po sila sa kagayakan ng ating Panginoong Kristo. Yon ang kanilang ginagamit, yung talata at siya ang inyong pakinggan, ang aral katoliko ni Father Enrique Ademon sa pahina 195, mga kapatid. Pinagtagpi-tagpi nila yan. Kaya sabi nila na ang mga paring katoliko ang tumulad o gumaya sa pananamit ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, sabi nila, abay, natitiyak umano nila na ang mga katolikong kaparian, ang Santo Papa, ang tinutukoy sa babala ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, na bula ang propeta na siyang magtalikod umano sa unang iglesia ni Kristo noon. Pero ano po ba ang unang iglesia ni Kristo noon? Batay sa opisyal na aral ng iglesia ni Felix Manalo. Magugulat kayo. Ito po ang sabi ng kanilang diakono, si Cesar Sinita. Alam po ninyo, ang Katoliko po, na ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po yan natatag bilang pasimula ng bagong organisasyon. Tandaan po nyo yan, ha? Hindi yan natatag bilang bagong pasimula ng isang organisasyon. Bakit po? Kasi po, sa pasimula, yan po ang Iglesia ni Kristo. Karugtong po sa panahon yan eh. Karugtong po sa panahon. Ang Iglesia Katolika sa pasimula, yan po ang Iglesia ni Kristo. Karugtong po sa panahon. Ngunit lumitaw yung itinatag ni Felix Manalo at nag-imbento ng kanilang sariling teorya na natalikod ang tunay na iglesia. Bakit? Para makasingit sila. So, eto mga kapatid, unahin natin yung pagsagot sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 15 na binanggit nila na ito'y palaging ginagamit nila na ang pahayag na binasa nila ito. At sa katuparan, kapatid na Bobby, nang magturo ang Panginoon Kristo, talaga bang mayroong tumulad sa kanyang damit ayon sa kanya mismo? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan natin ang kanyang pagtuturo dito po sa Mateo 7:15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapat sa loob ay mga lobong maninila. Yan, ang ginagamit nila na
talata mga kapatid. At sa mga Katoliko na mahina ang pananampalataya, delikado talagang madinggoy sa ganitong ore na tuligsa laban sa ating pananampalataya. So kung tingnan natin mga kapatid ang naturang talata, dahil napaka-literal na interpretasyon nila sa mga ministro, ang paggamit nila sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 15 at ikonekta nila sa referensya na siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko na para lang edugtong yung akusasyon, yung imbento nilang akusasyon na ang mga kaparian sa simbahang Katoliko ang tinutukoy umano na bulaang propeta sa pahayag ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 7 versikulo 15. Mali. Mali ang unawa. Mali naman talaga ang iglesyang inaniba nila dahil tatag lang ng tao. Bakit? Dahil literal yung kanilang itinumbas na ang damit tupa sa Biblia mga kapatid umano na binanggit yung damit ng Santo Papa, damit ng pare na kulay puti. Na yun ang iniugnay nila sa referensya na naging diferensya sa sulat ni Father Enrique Demon para palabasing ang pare ng simbahang Katoliko ang tinutukoy na bulaang propeta na nakadamit tupa. Pero tandaan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang damit tupa, hindi yan literal na damit kulay puti mga kapatid. Walang kinalaman yung abito kulay puti na damit na suot ng pare tuwing magmimisa. Dahil ang spiritual meaning talaga sa damit tupa na tinutukoy sa Biblia mga kapatid, ito ay isang metaphorical na pahayag ng ating Panginoon Jesucristo kung saan ang mga taong lumapit sa iyo na may mga pinapakitang magandang ginagawa, pinapakita nila sa panlabas nila mga kapatid na magandang gawain, pero sa panloob ay hindi magandang pakay o may ibang intensyon. At ang mga taong nilapitan nila ay siguradong mauto, siguradong maluko o kaya'y maguyo dahil sa panlabas nilang anyo at sa mga ginawa nila. So, the shape clothing is just a metaphorical interpretation mga kapatid of what a man must come to you to deceive you, to lead you astray from the true church. It is those people who approach you with good intentions, but deep inside has dark plan to you, to be with them and to lead you astray. Kaya, ang Biblia mga kapatid ay hindi po ito ini-interpret ng literal na pag-unawa dahil sa literal na pag-unawa, yun ang dahilan, ang daming mga sumulpot na sikta sa ating panahon ngayon. Ito pa ay puno ng tinatawag na spiritual meaning mula sa mga mensahe ng Biblia sa talata mga kapatid at hindi dapat unawain ng literal. Kung ganyan rin ang kanilang unawa mga kapatid na napaka-literal, abay, lalabas sila mismo tatamaan sa kanilang akusasyon, sa kanilang tuligsa laban sa gamit yung Biblia, gamit yung talata. Bakit? Dahil mismo yung mga ministro nakasuot din ng mga puti na damit. Nakasuot ba sila ng puti na damit? Pakita ko sa inyo. Ito, tuwing naka-Amerikana pa. Ito. Puti na damit, Amerikana, yung mga choir nila nakasuot ng mataas din na damit. So, saan kayo mabasa sa Biblia na utos ng Diyos na magsuot kayo ng Amerikana? Di po ba nakasuot sila ng Amerikana, mga kapatid?
Minsan kulay itim, minsan kulay puti. Lalo na pag ganitong okasyon nila. Ngayon, saan mabasa kaya sa Biblia na utos ng Diyos sa mga mangangaral niya, magsuot kayo ng banal na damit at iyon po ay Amerikana? May mabasa ba? Wala. Yung mga ministro, mga kapatid ni Felix Manalo, daming nagkasuot ng Amerikana, kulay puti, di po ba? Di kung yun ang literal, lalabas na ang daming bulaang propeta na nakasuot damit topa gaya sa kanilang ginawa. Gumamit sila ng mga talata at referensya mula sa Aklat Katoliko na isinulat mismo ng pare, mga kapatid. Ganyan talaga ang style ng mga mangangaral sa Iglesia ni Cristo sa kanilang tuligsa laban sa simbahang Katoliko, bukod sa mga pinag-chop-chop nilang mga taktika at ikonekta at iniugnay nila sa talata sa Biblia para lang lalabas na tama yung akusasyon nila. Sa ginagamit nilang referensya na sulat mismo ng pare, mga kapatid, wala namang mali kung ating tingnan ang nakasulat. Ito po ang nakasulat sa binasa nila. Ang pananamit ng paring nagmimisa, ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Siya ang inyong pakinggan ang Aral Katoliko ni Father Enrique Dimon sa pahina 195. Yon ang mabasa at ginamit nila, mga kapatid. So kung pinapahayag sa naturang referensya siya ang inyong pakinggan ang Aral Katoliko na ang kasuotan ng pare ay medyo may kahawigan o pagkakatulad sa suot ni Kristo, hindi ito nangangahulugan na ang mga pare ng simbahang Katoliko ay nagkunwaring totoong Kristo at papalitan ang ating Panginoon Jesucristo, at hindi ito ibig sabihin, mga kapatid, na bulaang propeta ang nagsusuot ng mahabang puting abito. Bagkus, pinapakita lang sa referensya na naging diferensya na kanilang ginagamit na ang mga paring Katoliko ay sumusunod lang sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Tulad sa sinasabi ni San Pablo. Anong sabi ni San Pablo? Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. See? Napansin nyo ba? Follow my example as I follow the example of Christ. Pag sinunod natin ang ehemplo, yung example ni Kristo, hindi ba pagaya iyon? Bakit sa talatang iyan, mga kapatid, si San Pablo mismo ang nagsabi na ginagaya niya ang halimbawa ni Kristo? Ibig sabihin ba, nagiging bula ang propeta si San Pablo dahil ginaya niya ang halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo? Ganon din ang mga paring Katoliko. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na sila mga bulaang propeta sa kabila ng pagsunod nila sa manabing halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kabanalan, sa kaniyang mga ginagawa na pagkumbaba, sa kaniyang pamumuhay na walang asawa, silibase, na isa din sa kanilang tinuligsa paulit-ulit, pati na sa pananamit, suot ang abito. At yan ang tinutumbok ng referensya na siyang binigyan ng maling interpretasyon o diferensya ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. So, tandaan natin, hindi dapat nilang baluktutin ang konteksto sa talatang tungkol sa damit topa na itinumbas nila, mga kapatid, na literal na pananamit kulay puti para lang lumabas na ang mga pare, lalo na mga paring nakaabeto kulay puti, na ang mga pare daw ang katuparan sa tinutukoy ng mga bulaang propeta sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 15. Bakit? Dahil sa Exodus Kapitulo 28, versikulo 3 hanggang 4, ito po ang ating mabasa. Therefore,
to the various expert workmen whom I have endowed with skill. You shall give instructions to make such vestments for Aaron as well as him apart for his sacred service as my priest. These are the vestments. They shall make a breastplate, an ephod, a robe, a brocaded tunic, a mitre, and a sash. In making these sacred vestments, which your brother Aaron and his sons are to wear in serving as my priest. See? Merong sagradong kasuotan. Utos mismo ng Diyos para sa kaniyang kaparian. At ano yung sagradong kasuotan? Malinaw. Yung abito. At sabi pa, in making the sacred vestments, which your brother Aaron and his sons are to wear in serving as my priest. So dito mga kapatid, utos ng Diyos na ganyan ang suotin ng mga kaparian. Kung susundin ang claim o akusasyon ng mga ministro ni Felix Manalo, hindi lalabas mga kapatid na lahat ng mga pari ng Diyos ay bulaang propeta dahil nakasuot ng abito. At kung magagayon mga kapatid, lalabas din na kung tingnan ninyo yung pahayag Revelation chapter 20 verse 6 na mga bulaang propeta pala yung maghahari dito sa mundo ng 1,000 taon. Bakit? Basahin natin. Pahayag Revelation chapter 20 verse 6, ito ang mabasa. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be praised of God and of Christ and reign with Him for 1,000 years. Tandaan ninyo na sila'y maghahari, ano daw? Libo-libo na mga taon. Kaya hindi nila makontra ang Biblia mga kapatid. Tanggapin na lang nila na ang mga pari ay hindi talaga yung katuparan ng bulaang propeta. Tanggapin din nila na maling iugnay yung damit tupa sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 15 sa kasuotan ng mga kaparian natin dahil utos yun sa Diyos. At wala namang utos sa Biblia na magsuot kayo ng barong Tagalog o Amerikana. Di po ba? Dahil lalabas mga kapatid na inaatake o tinutulig sa nila yung mga bagay ng Diyos mismo ang nag-utos. Ating tanungin sila. Saan ba nakasulat sa Biblia? Barong o pang-Amerikana ang dapat suotin ng mga ngaral ng Diyos. Di po ba letra por letra kayo kahit ubusin niyo ang salin ng Biblia, hindi niyo yan mabasa. Yung mga ministro ni Felix Manalo, nakadamit barong, long sleeve pa, yung Amerikana, minsan puti, kadalasan kulay itim, pero nakabase ba yan sa Biblia mga kapatid? Iniutos ba yan ng Diyos na dapat yon ang suotin sa kanyang mga ngaral? Minsan, kulay ng kanilang barong, di po ba puti din? Pero saan mabasa yung Biblia? Minsan, naka-Amerikana sila, kulay itim. Di po ba yung kulay itim? Pwede na yun, balahibo ng lobo. Di po ba? Nagkunwaring topa. Pati na si Eduardo Manalo na ipakita natin at si Eranio Manalo, naka-Amerika na kulay puti, At yung mga choir nila, tingnan natin, di ba, ang taas din ng mga kasuotan. Kung yon ang interpretasyon nila, nakasuot ng mataas, ibulaang propeta. Di po ba, nakasuot ng mataas, nakasuotan din ang kanilang mga choir, habang naka-Amerikana yung mga ministro. At ang kinontra nila, yung
abito na letra por letra mabasa sa Biblia, ngunit ang Amerikana at barong Tagalog, abay, di talaga natin yan mabasa sa Biblia, mga kapatid. At tandaan natin, ang damit ng mga pare at damit ng Santo Papa ay hinulaan mismo yan sa Biblia, mga kapatid. Alam nyo ba? Nasa Biblia yan. Di siguro nila alam. Halimbawa, basahin natin ang Isaiah 22, 21, 22, mga kapatid. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambayanan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. See? Napaka-biblical talaga, mga kapatid, ang nakasulat sa Isaiah 22, 22, mga kapatid. Ano daw? Pagsusuotin siya ng iyong buong kasuotan. Ang Isaiah kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22, mga kapatid, hula na nangyari sa San Mateo kapitulo 16, versikulo 18, et igudi kukiato es Petros, et soperam Petram edipicabo iglesia miyam, et tatatag ko ang aking iglesia, itatayo ko ang aking iglesia, at ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Kaya itong siya, Ohem, tumutukoy sa pare, tumutukoy sa Santo Papa, tumutukoy kay San Pedro bilang ama ng Jerusalem o iglesia. At itong your, tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo na nagbigay ng kapangyarihan, nagbigay authority, nagbigay ng susi. Hindi yan susi ng Karne Norte. Susi yan ng kapangyarihan. Mamatay man ang naghawak, yan ay mapasa sa nagsunod niya. Yun ang pangyayari sa Mateo kapitulo 16, versikulo 19. Kaya, kung ano ang kautosan ng ating Panginoon Jesucristo, ay siyang ipagsusuot ng Diyos sa pinagbibigyan ng susi o kapangyarihan. Walang iba, yung successor ni Pedro bilang ama o papa. So, ang Diyos mismo, mga kapatid, ang nagsasabing pagsusuotin niya ng buong kasuotan. Sino po ba yung tinutukoy dito? Yan po ang Santo Papa, ama ng Jerusalem at Huda, sa iglesia o simbahang itinayo niya. Papansinin natin, mga kapatid, na kasuotan, ibinigay mismo ng Diyos para sa mga pari o para sa Santo Papa. Gamit ng literal na unawa, mga kapatid, na ginagamit nila. Saan natupad ito? Alam naman sa mga nakabarong Tagalog at sa mga nakasuot ng Amerikana. So, kung ginagamit ng mga anti-katoliko na Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang Mateo kapitulo 7 versikulo 15 laban sa mga pari ng simbahang Katolika, mga kapatid, na sinasabing mga bulaang propeta daw ang mga pare batay sa talatang ginagamit nila. Bakit hindi nila gamitin ang ibang talata na may kaparehong pahayag tungkol sa mga bulaang propeta na tinutumbok, mga kapatid, ang pagkakakilanlan ng mga bulaang propeta? Dito sa talatang ito, mga kapatid, sa ibaba, malaman natin kung kailan lilitaw, kailan lalabas yung mga bulaang propeta na nagkunwaring topa at papasukin ang kawan ng totoong mga tupa. Tingnan ninyo. Mateo kapitulo 24, versikulo 24, ito ang ating mabasa. Jesus said to them in reply, "See that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Messiah,
and they will deceive many. You will hear of wars and reports of wars. See that you are not alarmed, for these things must happen, but it will not yet be the end. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes from place to place. Yon ang hula kung kailan lalabas ang bulaang propeta. Kailan daw? Sa verse 5, maraming mailigaw ng taong darating na iyon. No? Marami umano maililigaw ng taong sa darating iyon. Na, ano ba yon? Nag-aangkin na siya ang Mesiyas. Ano po yung Mesiyas? Di pa yun messenger? Ano po yung messenger? Di pa ba yun sugo? Take note, sinasabing Mesiyas, sugo. Tanong, sino po ba ang nag-aangkin na siya messenger o sugo ng Diyos? At tanong, kailan po ba lumitaw yung kanilang founder na nag-aangkin na sugo o mano ng Diyos? Sa verse 6 at ipatuloy sa 7, mga kapatid, malinaw ang nakasulat. Yon sa araw na kung kilan magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng gyera. At doon lilitaw yung bulaang propeta at marami ang kanyang ililigaw. Ngayon, sino ang bulaang propeta na iyon? Na nag-claim na siya ay sugo, nag-claim na siya ay Mesiyas, na siyang ililigaw yung mga inosenteng nananampalatayang Katoliko sa panahon ng kaguluhan, mga kapatid. Di po ba si Felix Manalo lumitaw at nagtatag kasabay sa digbaang pandaigdig na naganap at siya ay nag-claim na sugo umano siya, messenger umano siya ng Diyos sa huling araw. Malinaw yan sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid. Ito ang ating mabasa. Na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Oh, si Felix Manalo daw ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya, batay sa naturang doktrina nila, abay, tugmang-tugma, mga kapatid, sa verse 5. At nagawa ni Felix Manalo na iligaw yung mga inosenteng mananampalatayang Katoliko papunta sa sariling iglesia na naitatag niya noong 1914. Nakasulat yan sa kanilang ASEC registration, Articulos de Incorporación para Pol 4, kung saan nakasulat na siya mismo ang nagtatag, siya mismo ang founder ng iglesia. So, kailan yan naganap, na itatag niya? Abay, kaparehong sumiklab din ang gyera ng yung digmaang pandaigdig. Tugmang-tugma sa nakasulat sa verse 6 at verse 7. Therefore, sila na nagtuligsa na ang Santo Papa, ang kaparian, ay ang bulaang propeta, mga kapatid. Si Felix Manalo na founder nila ay natatamaan sa hula na tinutukoy sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4. Naaangkin na siya ay sugo at ililigaw ang marami, yung mga inosente mga Katoliko. At yun ay mangyari magsimula na may kaguluhan, may digmaang maganap. Kaya, kung ano ang inaakusa nila, mga kapatid, di po ba? Tumalbog, bumalik sa kanila mismo. At hindi pwede talaga, mga kapatid, na akusahan yung ating mga kaparian na bulaang propeta. Dahil magiging walang saysay yung tinatawag na prophetic vision sa talata na nakasulat sa Biblia na sinasabing ang mga pari ng Diyos, mga pari ng ating Panginoon Jesucristo
ay maghahari dito sa mundo ng 1,000 taon. Saan yan mabasa? Revelation chapter 5 verse 10, ito ang ating mabasa. You made them a kingdom of priests for our God, and they will reign on earth. At ito pa sa Revelation chapter 20 verse 6, Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be praised of God and of Christ and reign with Him for 8,000 years. O, see? Napansin nyo ba mga kapatid? Sa 2 talata sa Biblia na ating ipinakita, ipinahayag na ang mga pari ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo ay maghahari dito sa lupa sa loob ng ilang 1,000 taon. Ngayon, sinong katuparan? Sila ba'y umabot na ng 1,000 taon? Di pa. Bago pa sila nag 100 years, mga kapatid. Ang Katoliko, the history of the Catholic Church, ayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 187, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, ang iglesia, ang simbahang katolika ay historically nag-exist na, nandiyan na mga kapatid, ilang 1,000 taon na ang nakalipas. Ang mga kaparian natin, mga kapatid, ay nangangaral bilang mensahero ng Diyos sa loob ng ilang 1,000 taon na. Kaya ang mga pare ng simbahang katoliko, ang katuparan sa hula ni Apostol San Juan sa Pahayag Kapitulo 20, versikulo 6, Revelation chapter 5, verse 10, bilang mga pari ni Kristo sa loob ng ilang 1,000 taon, kung pagpipilitan ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, yung iglesia ni Felix Manalo, na ang mga pare, ang mga bulaang propeta, bay, lalabas na walang saysay o hindi natupad o walang katuparan ang prophetical vision ni San Juan sa Pahayag Kapitulo 20, versikulo 6 at sa Revelation chapter 5, verse 10. Dahil napuno na pala ang mundo na ito ng huwad na mga ngaral o mga bulaang propeta na ayon sa kanila yung mga pari daw. Kaya, batay sa ating inilatag na ebidensya at magsagot sa kanila, sino ngayon ang inyong paniniwalaan? Ang nagpahayag o ang pahayag ni San Juan sa kanyang prophetical vision batay sa Biblia tungkol sa mga kaparian ng Diyos na maghahari sa lupa ilang 1,000, mga kapatid, na taon. O ang akusasyong paninira nitong mga ministro ni Felix Manalo. Sinagot lang natin ang kanilang mga tuligsa dahil alam niyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook
Philippines and YouTube channel. Dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.